napuntahan na po natin itong post ng isang senador, si Senator Robin Hood Padilla, kung saan may post po siya tungkol sa force majeure. Oo. Meron po ba kayo nakikita na mali? O baka tama naman po yung naipost niya? May gusto po ba kayong klaruhin dun sa nakapost po ngayon na hindi pa rin deleted dyan po sa account niya? Well, 100% ako na nakakasiguradong sobrang mali iyon. Sapagkat ano ang obligasyon ng isang senador? Ano ang obligasyon ng isang legislator? Gumawa ng batas, pumunta sa Senado, pumunta sa House of Representatives at magtrabaho. So ibig sabihin, kahit na ano pa ang mangyayari doon sa mga malalayong lugar o kaya doon sa mga iniindang mga baka may mangyari sa Taiwan o China, hindi force majeure yun. Kasi walang epekto yon sa kanyang kakayahan para gawin ang kanyang obligasyon. Tandaan natin, ang force majeure ini-invoke mo para ma-excuse ka sa iyong mga obligasyon. Force majeure, hindi ko na madadala sa ito. Kung tinamaan ng kidlat tong candy na ibibigay ko sa'yo, wala na eh. So ganun yon. Hindi mo 100% hindi mo magagawa ang obligasyon mo. Pero bilang senador, bilang congressman, kahit na ano pa ang mangyari dyan sa Tawi-Tawi o mangyari dyan sa Middle East o mangyari dyan sa kapitbahay mo, hindi maaapektuhan ang pagpapatupad at pagganap mo sa obligasyon mo. Kaya maling-mali yun. Ang La Nina po ba din ay considered as force majeure? El Nino, I'm sorry, El Nino? Ang El Nino, hindi matuturing yan force majeure. Bakit? Kasi nakikita natin yan at ang parating tinuturing mo, DJ Chacha, yung epekto sa iyo sa pagpapatupad ng obligasyon. Kasi ang force majeure, it's an excuse para hindi mo tuparin ang iyong dapat gawin. Pero yung El Nino, napakalayo niyan. Isang environmental weather phenomena iyan na hindi naman makaka-apekto sa mga obligasyon mo bilang senador. Ang punto ng force majeure, excuse ka dahil may direct effect sa iyo, 100% hindi mo magagawa. Iyan ang force majeure. So therefore, yung El Nino, hindi force majeure yan para sa mga senador. Pero maaaring mga force majeure yan sa ating mga magtatanim, mga farmers natin, ano? Mga farmers natin sapagkat nga inaasahang darating pero wala silang magagawa at yung tanim nila matutuyo at hindi nila madideliver yung kanilang mga inani. So kita mo, nakatuon yan sa obligasyon mo. Magagawa mo bang obligasyon mo? Doon papasok ang force majeure. Yan. So hindi kasama po dito ang gawain ng mga senador? Hindi. Oo, na pag mainit, force majeure yon, hindi po ganon. Hindi. Kahit na magtrabaho pa sila sa walang aircon, makakasulat sila, makakabasa sila, makakapagbungkahi sila ng batas, o kahit na walang aircon sa sesyon, magkakapag-debate sila doon. In short, hindi iyan ang epekto na makapag 100% di nila matutupad ang kanilang gawain. Oo. Yun po bang nangyayari ngayon sa gitnang silangan, halimbawa yung Middle East conflict, maituturing po ba natin yung force majeure dito sa Pilipinas? Siguro sa Israel, oo. Pero dito hindi. Sapagkat ang tuon mo parate, ang epekto sa iyo sa pagpapatupad mo ng obligasyon mo. So kung ang obligasyon mo natutupad naman, kahit na kung ano pang nangyayari dyan sa Middle East, hindi force majeure yan. News lang yon na marahil natatakot ka. Pero hindi force majeure yan kasi walang epekto sa mga iyong tungkulin. Lapitan po natin din, attorney. Ito, yung nangyayari ngayon sa China at Taiwan na conflict. Pwede ba nating makonsidera yan na force majeure dahil mas malapit sa atin? Hindi pwedeng force majeure yan sapagkat nga unang-una, ano lang yan, speculation lang yan at impending lang yan at hindi natin alam kung talagang mangyayari. At whether inaasahan mo o hindi, malabo. Pero kahit na nangyayari yan, hindi pa rin force majeure sapagkat walang epekto sa iyong trabaho at iyong ginagawa.
Siguro, magiging force majeure yan doon sa mga tiga-Taiwanese na nahandoon sa Taiwan. Sapagkat halimbawa, kung lumilipad na yung mga eroplano ng Red China sa bansa nila, hindi na sila makapagtatrabaho. Force majeure yun. Sila yon, pero hindi tayo yon. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.